Nasubukan mo na bang mag-moto camping sa tuktok ng isang bundok at malapit sa gilid ng bangin? Pwes kung hindi pa ay hayaan mong daling kita sa isang pinakakakaibang moto camping na na-experience ko. Pero bago yan ay ibabahagi ko muna sa inyo ang isang kapanapanabik na motorcycle adventure papunta sa ating magiging campsite. Kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Tara at sabay-sabay muli nating tunghayan at panoorin ang isang exciting at punong-puno ng mga bagong karanasan na moto camping adventure. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for Dito tayo ngayon sa Rodriguez, Rizal at kasalukuyan nating tinatahak itong trail dito sa Mount Oro, isang bundok dito sa Rodriguez, Rizal. Hindi naman ganun kahirap yung trail at tuyo naman yung lupa gawa ng hindi nag-uulan nung mga nakarang araw, kaya hindi ganun kahirap yung trail dito. Dito tayo maghahanap ng spot natin para sa camping natin ngayong araw. Sana makahanap tayo ng magandang spot. At gamit natin ngayon yung ating XRM. Functional na uli siya. Medyo naremedyoan ko na yung mga naging sira niya. Kaya sinabak na uli natin. Doon sa kaninang rough road may simentado rin palang parte dito na to. Ayan. So siguro mga approximately mga 2 kilometers yung rough road na dinaanan natin, tapos meron siyang ganito, simentado na 2 kilometers mula dun sa pagpasok natin dun sa jump off. Hindi ko lang sure kung saan yung tumbok nito kalsada na to, pero kung wala tayong mahanap na spot, baka bumalik na lang ako dun sa pinaka parang summit ng Mount Oro. Baka dun na lang tayo mag camping o mag set up ng ating tent, kasi nga Sunday ngayon. Alam ko naman na matao, pero for sure magsisibabaan din yung mga nagpo-motocross doon, yung mga nag-enduro na nag-trail. Dito meron ditong akyatin at parang hill yung pinakatuktok niya. Akyatin natin, silipin natin, baka magandang mag spot dun. Medyo hapon na rin kasi. Check natin. Kaya naman ng motor natin yan.
Solid yung spot oh. Kitang-kita natin yung kabundukan dito sa taas ng burol na to. At naiakit naman natin yung motor natin. Pero may isang problema lang. Bawal daw mag-camping dito sa spot na to. Kasi hindi ko alam kung ito ay private property. Pero may nakausap akong lokal kanina na wala daw pinapayagang mag-camping dito. Hindi ko alam kung for safety reason ba or dahil may nagmamay-ari nung property na to. Hindi ko na rin natanong at basta wala tayong abiso na pwede tayong mag-camping dito. I mean, hindi naman siya yung may-ari pero once na sinabihan ka ng lokal na bawal, eh kailangan natin sundin. So baka ang maging second spot na lang natin kung sakaling wala tayong mahanap talaga ay doon sa Mount Oro na mismo, yung parang summit ng Mount Oro, yung pinaka-hill doon na popular doon sa mga umaakit dito. Baka doon na tayo mag-spot. Safe naman doon at doon talaga yung parang camping site pagka may mga gustong mag-camping dito sa lugar na to. Pero dahil nandito na tayo, syempre ay maramdaman natin yung ganda ng view at yung napakasarap na hangin. Mag-merienda muna siguro ako. May baon naman tayong tinapay. Tambay lang tayo kahit mga 10 to 15 minutes dito para lang at least ma-enjoy natin yung view. Sakto at palubog na rin yung araw kasi alas 5 na. Sakto lang to. Pagkababa natin ay hindi na masyadong mainit dun sa papestuhan natin. Kaya okay lang yung oras at timing natin. So merienda muna tayo. At ayan, enjoyin lang natin tong napakagandang view.
nag-set up na tayo ng ating tent. At ito yung magiging pwesto natin para sa camping natin ngayon. So sana nag-enjoy kayo kanina dun sa naging trail ride natin papunta dito sa spot na to. So andito nga pala tayo sa summit ng Mount Oro dito sa Rodriguez, Rizal. At ito yung napili kong spot na pagcampingan. Hindi ko sure kung malinaw yung audio ko kasi napakalakas ng hangin. At tiyempo na masusubukan natin yung pagka-tadpole ng ating tent kasi sobrang lakas ng hangin ngayon. At titignan natin kung ano yung limit niya pagdating sa wind resistance. Kasi yung appearance ay satisfied naman tayo. Tapos ngayon ay susubukan natin yung kapasidad niya sa napakalakas na hangin. Ang gagamitin natin panluto ngayon ay itong ating stove na lagi natin dala. At bumili tayo ng itong butane. Ang brand ng butane na to ay Fork LPG. Ayan. Kaya ako nag-decide na mag-butane ngayon dahil doon sa amin sa Marikina ay may nahanap akong nagre-refill ng ito, ng brand na to, yung Fork. So pag bumili ka nito, itong first na canister mo ay 85 pesos. Tapos hindi mo na siya itatapon kasi refillable siya. So dadalhin mo lang itong basyo na to dun sa shop which is na malapit nga sa amin. Hindi ko lang sure kung meron siya sa ibang lugar, pero sa akin ay meron akong merong shop na malapit sa akin. So dadalhin ko lang to doon at paparefillan. So ang refill nila nito ay 40 pesos lang. So pag bumili ka ng bago, gagastos ka ng 85 pesos. Tapos yung mga refill mo ay 40 pesos na lang. So not bad, di ba? Hindi na tayo bili ng canister para pag naubos ay itapon. So ito na yung forever natin na canister. Tapos refillan na lang natin hanggang sa hindi na siya maging usable o kung masira man siya. Pero good thing na merong refillable na ganito na malapit sa atin. Ayan, simula na tayo magluto. Ito ay ginawa para maging windbreaker para sa ating stove kasi sobrang lakas ng hangin dito. Hindi ko nga sure kung yung video natin ay malinaw eh. Pagpasensyahan nyo na kasi sobrang lakas talaga ng hangin.
lumpiang Shanghai. Baon ko wala sa bahay. So, hindi pa siya nakaprito. Piprito lang natin. Tapos, ito na yung magiging dinner natin kasi haluto na rin naman tayo ng kanin. Luto na yung ating ulam. Ayan, lumpiang Shanghai. Gagawa naman tayo ngayon ng sausawan natin. Meron tayo ditong sibuyas, bawang, at suka. Testing nga muna natin. Puno ng sibuyas yung ating sausawan. Sibuyas. Up. Pwede na. Kain tayo.
Dito na tayo sa loob ng tent. Nakapag hot choco na tayo. After natin kumain, nag-decide ako na gumawa ng hot choco para pang ano lang, patunaw lang sa kinain natin at dessert na rin. Ayan, dito na tayo sa loob ng ating tent. At kung naririnig nyo, napakalakas ng hangin sa labas. Kaya nag-decide na rin akong pumasok kasi napakalamig na sa labas. Dito kulob yung ating tent kaya medyo nainitan tayo. Kaya nagtanggal na tayo ng jacket. Ayan, time check ay alas 10 na. So hindi tayo dinadalaw pa ng antok. Hindi ko alam kung dahil sa hot choco or talagang hindi pa tayo naantok. Although napagod tayo kanina sa biyahe, yun sa naging adventure natin, yung pag-experience doon sa trail na nakaka-excite at nakakatuwa. Napakalawak ng space natin. Actually wala akong masyadong iniwang gamit sa labas. Kahit dito sa may pinaka space dito para sa mga lutuan at mga ibang gamit ay kokonti lang yung nilagay ko. Ang iniwan ko lang doon ay yung ating upuan at yung ibang mga hindi naman masyadong importanteng bagay yan doon sa labas. Tapos yung mga importante nating gamit ay nandito sa banda sa uluhan natin. Pero yung ating boots ay pinasok ko na dito. Mahirap na. Wala tayong gamitin bukas sa umaga. Pero safe naman sa labas. At andun naman yung motor natin. At okay naman. Maganda naman yung pakiramdam ko sa lugar. Kaya hindi tayo nag-aalangan. So bukas ng umaga pupuntahan natin yung summit doon. Kasi itong pwesto natin ay although part na siya ng summit pero nandun kasi yung parang marker. Hindi dito sa kung saan tayo naroon. Bukas pupuntahan natin. Lapit lang dito para mga 5 minutes walk lang. Dun sa pinaka-marker ng Mount Oro. Pakita ko lang sa inyo yung ambience doon at yung 360 na view ng Kamaynilaan. Ayan. Sarap na ang higa natin dito sa ating tent. Tutuwa talaga ako. Tsaka pala suot ko yung ayan, Takbong Banayad t-shirt ni Derek Gino. Derek, kumusta? Sana ay makapag motocamping na ulit tayo. Ayan, sa mga gustong umorder nito, available pa to sa Shopee sa account ni T/G. Ayan, Takbong Banayad t-shirt by Derek Gino. Order na kayo. Malapit na maubos to. Pahinga na rin tayo. At para maaga tayo makagising bukas. Good morning sa inyo. Isa na namang napakasarap na tulog dito sa ating tent. Grabe, napakaganda dito sa Mount Oro. Itong lugar na to ay puntahan talaga ng mga riders, bikers, at yung mga namamasyal lang, nag-hiking.
Pero maswerte tayo at weekdays ngayon kasi walang masyadong umakyat dito. At kita nyo naman, solong-solo natin yung lugar. Sarap ng hangin dito. In-expect ko kagabi na medyo lalakas pa yung hangin, pero hindi siya ganun kalakas nung natulog na tayo. May pabigla-biglang hangin, yung biglang malakas na ihip, pero hindi siya yung talagang sunod-sunod. Kaya hindi natin masyadong na testing yung ating tent para sa napakalakas na hangin. Pero I'm sure naman na kaya niya yung malakas na hangin kasi ang design ng tent na to is tadpole, kaya bagay talaga siya for strong wind. Isa na lang hindi natin nasusubukan yung pagiging waterproof niya. Hindi pa kasi natin siya nadadala sa isang maulan na camping. Hopefully magkaroon tayo ng ganun para talagang matesting na natin yung tent na to. At dun ko masasabi na talagang ay sasuggest ko sa inyo na pumili ng ganitong tent kung naghahanap man kayo. Ayan, simulan natin yung araw na to ng isang masarap na almusal. Hindi special pero para sa akin ay masarap na almusal. Hot chocolate again, at syempre tinapay na ito-toast natin. May natira pa naman tayong butane. Yung butane nga pala, yung pinakita ko kagabi, yun ay refillable at hindi na natin kailangan pang bumili uli ng panibagong canister kasi re-refillan lang natin siya for 40 pesos at ito pa rin yung gagamitin natin. So hindi na tayo bili ng maraming lata at tatapon. So ito refillable na siya, kaya nakakatuwa rin yung ganitong style na pagbebenta. Buti na lang at mayroong malapit dun sa amin na shop na nagbebenta at nagre-refill nito. Luto na tayo. At maya maya sisikat na yung araw. Maganda mag-drone. Kanina nag-drone na ako pero medyo may konting dilim pa. Kasi ngayon ay alas 6 pa lang. Luto muna tayo.
Meron na tayong hot choco, tapos ito yung ating tinapay. Ito toast lang natin saglit para medyo uminit siya. Yan, naririnig ko na siya. Nandito yung drone natin. Yun. Lakas ng beep. Saan kaya siya banda? Ayun. Shucks, buti na lang. Putik. Buhay yung drone natin. Oh. Nag-crash yung drone natin. Buti na lang ay malapit na siya dun sa home point. Ay, grabe, kinabahan ako. Ayan, binaba natin. Ayun oh. Wala siyang trail pero malapit na dito sa kalsada eh. Ayan yung kalsada sa baba. Shit, kinabahan ako dun. Woo! Grabe yung binaba natin oh. Adrenaline rush. Grabe, napakainit ng drone. Buhay. Ay, 2 beses ka nang bumagsak pero laban pa rin. Ngayon, saan tayo dadaan pabalik? O much better kung bumaba na lang tayo.
sa kalsada, tapos ikot na lang tayo doon. Tignan natin kung may mababaan tayo dito. Importante ay safe yung drone natin. Grabe. Yan kung paano natin siya nahanap. Buti na lang ay meron pa natitirang 11% dun sa battery niya. Kaya nade-detect natin siya at meron pa siyang alarm. Ay, thank you. Kaalaw katapusan na ng drone natin. Ay naka. Grabe, tarik pala nitong binawa ko. Teka talaga, dapat. Success. Na-recover natin yung ating drone. Grabe yung adrenaline rush ko. Grabe, kinabahan ako dun sa drone natin. Kala ko wala na tayong drone. Ayan, tuloy na natin yung pagkain natin. Grabe. Kala ko dun. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. It's like street lights on the highway in the middle of the night. Find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about the simple kindness you give every day. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for Napakaganda. Kung umabot ka sa punto ng video na to, maraming salamat. At sabay-sabay nating i-enjoy ang napakagandang view na to. Grabe. Sulit yung araw. Sulit yung camping na to. Yun lang yung masasabi ko. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating moto camping adventure. Sana ay huwag kayong mawala. At kung nagustuhan nyo man yung video na to at talagang nag-enjoy kayo, pasuyin na lang, paki-like at pa-subscribe na rin para maging updated ka sa mga adventures natin. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod. the long way home. Oh, heroes take the long Mount way Oro. Walang bayad dito, libre lang. Kaya ingatan natin at sa mga pupunta dito, sana ay huwag tayong magkalat.